Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Narito na nga ang ating pakaabangan ngayong Huwebes sa Abot Kamay na Pangarap. Dito nga na hindi matagumpay itong si RJ na agawin ang baril sa isa sa mga inmates na sana raw ay makatakas sila. Dahil sa dami nga ng bantay ay tila na corner naman itong si Doc RJ at dito nga na tinutukan ng mga kasamahan dito ni Mildred itong si Doc RJ at maya maya din ay dumating itong si Mildred at sinabi na ibaba itong hawak nilang armas dahil hindi naman daw ito makakatakas. At dito naman nakiusap itong si Zoe at itong si Annalyn na sana raw ay pakawala ng araw sila. Subalit ay wala pa nga ang inuutos dito ni Madam Lutus. At dito nga nagtataka ang mga kasamahan ni Mildred na kung bakit hindi pa daw sila umaalis na baka maabutan daw sila ng mga pulis at baka tuluyan na nga silang hindi makatakas at sawang-sawa na nga daw sila sa loob ng kulungan. At dito naman nagpaalam itong si Mildred na puntahan itong si Madam Lutus upang kausapin sa mga hinanaing ng kanya mga kasamahan. At ito na nga yun, na makausap na nga ni Mildred itong si Madam Lutus na kung ano pa nga ba ang kanilang hinihintay na kung bakit hindi pa daw sila umaalis at tumakas. At ang sagot naman ni Madam Lutus dito kay Mildred ay hihintayin pa nga raw nila na darating ang kanyang anak na si Carla upang makita at makausap nito bago nga sila tatakas. Subalit ang sagot naman dito ni Mildred sa kanya na wala nga sa kanilang usapan o plano na pati itong anak ni Madam Lutus ay kinakailangan pang magpunta dito sa loob ng city jail. At dito nga na sinabi ni Lutus na maghintay-hintay daw ang mga ito. Subalit nang makabalik nga itong si Mildred sa kinaroroonan ng mga hostages ay dito ibinalita ng kanyang mga kasamahan na tila walang balak itong si Lutus na tumakas dito sa kulungan dahil hihintayin pa nga raw niyang makita at makausap ang kanyang anak. Subalit hindi na nga nila hihintayin na darating iyon kaya agad nakapag-isip itong si Mildred na gagamitin nila itong si Annalyn Santos upang tatakas sila. Kaya tinawag niya ito at pinilit na sinabi dito kay Annalyn na CCR nga ito. Kaya agad nilang binitbit itong si Annalyn papalabas ng city jail. Subalit ay hindi nga matagumpay na tumakas itong sina Mildred at ng kanyang makasamahan dahil nang umakyat nga itong si Mildred doon sa tuktok ay agad naman nadulas at nahulog ito kaya nagiging critical patuloy ang lagay dito ni Mildred kaya agad na ginamot ito ni Annalyn at ibinalik doon sa kinaroroonan kung nasaan naroon sila Lynette at RJ at Zoe at dito nga nila nalaman na gagamitin pala nila itong si Annalyn upang makatakas at nang makarinig nga ng putok ng baril itong si Madam Lutus ay agad na pinuntahan itong mga hostages at dito niya nakita na kung paano daw nangyari iyon na nahulog itong si Mildred. May binabalak ba daw itong masama at sinisisi ngayon na baka kasabwat din daw itong si Annalyn kaya agad na tinutukan itong si Annalyn at dito naman na sinabi ni Annalyn na wala siyang alam. Samantala dito naman sa Apex Hospital ay dito naman na malaman ni Giselle na naka-operasyon na nga itong si Carla at kinakailangan ng abunuhan ng dugo. At dito naman nataranta itong si Giselle na hindi mangyayari iyon dahil dapat ay isasama niya itong si Carla doon sa city jail upang makita ng kanyang ina na si Lotus at papaano pa niya ito maisama na nasa loob na nga ito ng operating room at inuumpisahan na ang pag-oopera lalo pat nangangailangan ng dugo ngayon itong si Carla. At dito naman na hindi na maisip kung ano pa ang dapat gawin dito ni Giselle. Kaya agad na may SWAT na nagpunta doon sa city jail upang sagipin ang mga hostages na sina Annalyn at RJ at Lynette. Yan lang po at marami pong salamat.